A blessed morning po to everyone. Good morning po. So welcome po sa gawain po ng Panginoon ngayong pong araw na ito. So sa lahat po ng mga nandito po sa baba, good morning po. Sa lahat na nasa taas, good morning. Good morning po pati po sa lahat po ng makakaabot o saan makarating itong pong message ng Lord ngayong pong araw na ito. Good morning po sa lahat. Okay? So in behalf po ng leadership po ng Santo Tomas, ako po yung na-assign today to share the Lord's message. Amen po. So, recap lang po, last Sunday, dun po sa atin pong napag-aralan. Ano po kasi napakaganda po nung atin pong naging topic last Sunday, which is from religion to relationship. Okay? Alam naman natin na dumaan po talaga tayo dun sa punto ng buhay kung saan nagkaroon tayo ng encounter sa ating Panginoon. Lahat po tayo na nandito, dumaan po sa encounter na yon. Okay? Lahat po tayo, nabago yung pananaw, nabago po yung ating prinsipyo, nabago po yung ating belief. Okay? So, nakita po natin doon, sabi doon ni Apostle Paul, ano po sabi doon, I consider them all loss. Okay? Lahat ng gain, lahat ng nakuha niya, lahat ng meron siya, I consider them nothing. Sa ibang translation, sabi doon, I consider them garbage. Di ba? Ano yung mga pinahahalagahan po natin noon na ngayon ay wala ng kabuluhan? Okay? Hanggang sa dumating yung punto, sabi niya doon, ano yung mas lalong mahalaga? Ano sabi doon? To know Christ, to know Him more. Yun yung hindi may kumpara, walang kapantay. Kahit ano yung nakuha niya, kinonsider niya yung wala or walang sense. Kung hindi, mas lalo niyang makilala kung sino po yung kanyang Panginoon. Okay? So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay patungkol pa rin po sa rooted in Christ. Kasi for the whole month of January, dito po tayo magfo-focus, yung rooted in Christ. And today's message, ito po ay pinamagatan po nating Christ at the center of our lives. Okay? So nakalagay po dyan, Christ at the center of our lives. Okay? So, makikita po natin ngayong araw na ito, pag naunawaan po natin to, pag inintindi po natin yung message ng Panginoon, mas lalawak po yung ating pananaw at mas lalo ho nating mauunawaan kung ano yung purpose natin dito. Okay? Tingnan niyo po yung inyong mga katabi sa kaliwa at sa kanan. Left and right. Tingnan niyo po. Sa tingin ninyo, bakit kaya siya nandito? Hindi, huwag niyo na pong sagutin. Sa isip lang. Okay? So, hindi niyo pwedeng sabihin sa kanya yun kasi baka maano siya. Okay? Kung ano man yung maramdaman po niya. Anyway, so lahat po tayo nandyan, nakaupo dyan sa baba, nakaupo sa mezzanine, kung sino man yung nakakarinig ng message nito, even sa children, o kung saan man sa labas, meron po ako nakita. Okay? So, ito po ay mensahe po sa bawat isa na narito po ngayon. Na makita po natin, maunawaan natin, ano yung purpose ng bawat isa sa inyo. Pag tiningnan ko kayo, nung huli po akong nagturo po dito sa pwestong ito, yung mga nakaupo dyan, yun din. Kulang na lang, lagyan ng pangalan yung ilalim, akin tong upuan na to. Walang upong iba. Di ba? So, alam ninyo na kaya kayo narito, hindi dahil kung ano pa man, kung hindi para mas maunawaan po ninyo kung ano yung mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito. Di ba? So, yung mga taga-Tanawan, nandito, taga-Santo Tomas, okay? So, lahat po tayo ay sana po magkaroon tayo ng excitement sa pag-aaralan po natin ngayong araw na ito. Okay? So, ito po ay kinuha po natin sa Book of Colossians, chapter 1, verses 17 to 18. Sabi po dito, He existed before anything else, and He holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. So He is first in everything. Okay? So bago po tayo tumuloy, tayo po muna ay manatili po tayo nakaupo at tayo po ay pumikit. Damhin po natin ang presence ng Panginoon ngayong pong umaga. Heavenly Father, we worship You, we acknowledge You this morning, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na binigyan Niyo po sa amin na kami po ay makarating sa lugar na ito ng maayos at ligtas. Salamat po sa biyaya po ng buhay na
pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. At nawa, ikaw po ang patuloy na magbigay po sa amin ng kagalakan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang po yung wine-welcome po namin dito. Ikaw po yung na-acknowledge namin dito. Ano man pong gawa ng kaawa, hindi po namin ito pinahintulutan. Salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, nabasa po natin dito, sabi dito, He existed before anything else. Lahat po ng nakikita po natin, even yung mga hindi po natin nakikita, na andun na siya, nag-e-exist na siya. Okay? Ano sabi dyan? He holds all creation together. Okay? Yun po yung nakasaad po dyan. Yun yung binasa po natin, makikita po natin sa ating screen. Okay? And bago po natin ituloy yung paghihimay doon sa scriptures scripture na nabasa po natin, meron po akong i-share na isang quote. Ito po yung nagmula kay Charles H. Spurgeon. Okay? So next slide, makikita po natin dyan. Ang sabi dito, a sermon without Christ in it is like a loaf of bread without any flour in it. Alam niyo po yung loaf of bread? Yung mga binibili po natin sa grocery. Di ba? Yun yung kalimitan ginagamit natin pag merienda, pag breakfast. Di ba? Ano po yung composition ng bread? Ano yung ingredients ng bread? Flour, ano pa? Sugar, yeast, ano pa? Water, ano pa? Oil, yung iba nilalagyan ng salt, okay, pambalanse sa sugar. Yung iba nilalagyan ng egg, okay, yung iba may yeast, okay. Pero sa lahat ng ingredients na yon, yung pinaka-importante, yung flour. Kasi kung may egg ka, may yeast, may oil, ano pang nilalagay? May tubig, may salt. Hindi siya magiging bread. Ano lang siya, parang, ano mangyayari doon? Hindi ko pa kasi na-try yun na walang flour. Di ba, para ka lang naglandi. Di ba? Inano mo yung itlog, tapos nilagyan mo ng asin, nilagyan mo ng asukal, nilagyan mo ng yeast. Baka bumula lang yun, kasi mas marami yung yeast. Di ba? So, ang ibig sabihin po nito, a sermon without Christ in it is like a loaf of bread without any flour in it. Ibig sabihin, yung mga pinag-aaralan po natin or pinapakinggan po nating sermon, kung mapapansin niyo, kung hindi po involved doon si Jesus Christ, sabi diyan, para lang siyang loaf of bread without any flour in it. Ibig sabihin, wala yung pinaka-main ingredient of the day or for today's meal. Di ba? Yun yung pinakamahalaga. Kaya, natuwa ko kanina nung nandun na po ako sa taas, nakinig ko yung kanta ng Living Hope, yung part ng bridge, yung And Came the Morning, di ba? Yun yung nabuhay ulit, nabuhay. Di ba? Wala na yung buried body. Di ba? So, ang dating nun sa akin, talagang totoo yung word ng Panginoon na si Jesus Christ is our Lord, is our God. Okay? Kaya, ito pong sinabi ni Charles Spurgeon, totoong-totoo po ito. Pag binasa po natin, pag hinimay po natin yung Word of God, dapat naandoon, magiging center ng buong sermon, si Christ. Okay? So, meron pa pong sinabi po dito na sa lahat ng ginagawa po natin, di ba? Ang naging title po natin is Christ at the Center of Our Lives. So, paano natin masasabi na si Christ yung center or yung sentro ng ating mga buhay? Di ba? Paano natin masasabi? Halimbawa, alam naman ni God lahat ng nilalaman ng puso natin. Pero, pag tiningnan, kaya niya yung ating mga puso, ano yung naandoon? Or sino yung naandoon? Di ba? Kasi, pag binalikan po natin yung topic last week, baka pag binuksan ng Panginoon yung ating puso, baka nandoon yung mga pinahalagahan natin. Ano po yung mga bagay na yon? Work, di ba? Money, family, di ba? Madami pa po yan. Yun lang po yung in general. Okay? Pag binuksan ng Panginoon yung ating mga puso, baka ang priority natin ay yung ating work.
eh paano natin masasabi na Christ at the center of our lives? Kung ang sentro ng buhay ho natin, ng puso natin is trabaho. Okay? O kaya, pera. Diba? Kasi lahat naman tayo, ninanais nating magkaroon yan. Kasi lahat yan, in general, pag meron ka nun, mabibili natin lahat ng ating pangangailangan. Wala akong masama doon. Walang masamang mag-dream ng malaki, magandang bahay, madaming sasakyan, bagong damit, lahat ng gadget na latest. Wala akong masama doon. Pero, kailangan ho nating balansihin yon. Kasi sabi ng Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek first His kingdom and His righteousness. Bago pa mangyari yung promise ng Panginoon, dun sa second part, nang sabi, and all these things will be added unto you as well. Diba? Pero bago mangyari yung promise, merong command. Seek His kingdom first and His righteousness. Okay? So, meron pa pong nabanggit po dito sa Colossians chapter 3, verse 17. Sabi dito, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Di ba? Sabi dito, whatever you do, ano daw yung ginagawa natin? Naglalaba ka, nagluluto, namamalansya, di ba? Nagsasampay, lahat ng gawaing bahay, ginawa mo. Pati pag-aalaga sa anak, sa apo, ginagawa mo. Sabi diyan, and whatever you do, whether in word or deed, sa salita o sa gawa, do it all in the name of Lord Jesus. Di ba? Pwede ka namang naglalaba pero nagwo-worship ka din at the same time. Di ba? Kaysa pag nakita mo yung labahin mo, ano ba yan? Puno na, isang drum na. 2 linggo nang hindi nalalabhan. Natural, pag nakita mo yon, talagang maiinis ka. Pero sabi doon, pag nasa iyo ang Panginoon, kahit pa in balde-balde, drum-drum yan, gagawin mo yon in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi ka maiinis. Hindi ka mayayamot. Kasi, alam mo yon, naglalaba ka, tas ang kanta, shout to the Lord. Di ba? Habang nagbabanlaw ka, sumisigaw ka, shout to the Lord. Nagwa-worship ka. Di ba? So, yun po yun. Sa lahat po ng ginagawa natin, do it all in the name of the Lord Jesus. Meron pa. Ito, sikat na verse to. Kahit nakapikit tayo, alam natin to. John 3:16. Di ba? For God, ang lakas, kahit nakapikit, sabi sa inyo, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, sino po yung sinasabi dyan na only Son? Si Jesus Christ. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Lahat po tayo tumanggap na po niyan. Wala po ditong pwedeng magsabi na, ako hindi ko pa natatanggap. Kasi alam ko, bago po kayo dumating dito, na-invite na kayo po ay under na ng D group, discipleship group natin. At alam ko po na ito po ay ilang beses na pong napasadahan. Unless, meron po talagang first timer na ngayon lang umattend. Okay? So, meron pong role ang bawat isa po sa atin to share the good news kung sino man po yung dumating na bago. Okay? So, meron po akong i-share sa inyo na 3 puntos. Okay po? Mabilis lang po ito, hindi po tayo may inip kasi napakaganda hong pag-aralan ito. Okay? So, unang point, Jesus created us. And ultimately, all things are under His rule. Ulitin ko po, Jesus created us. And ultimately, all things are under His rule. So, sino po ang kinreate ng Panginoon? Lahat tayo. Lahat po tayo kasama dyan. Okay? Sabi ng verse 17, He existed before anything else, and He holds all creation together. Bago pa tayo nalikha dito, bago pa tayo naipanganak dito, naandyan na siya. Okay?
So, pinapakita ko lang po sa inyo bakit natin kailangang si Jesus Christ ay maging sentro ng ating mga buhay. Mamaya i-explain ko, iniisa-isa lang po natin. Okay? So, yung number 1, ito kasi yung katotohanan. Nilikha tayo ng Panginoon. Okay? Ngayon, ang alam natin, nilikha tayo ng Panginoon at nung nasharean tayo, tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Correct po? Wala akong masama doon kasi totoo yun. Tinanggap natin siya. Pero most of us, Christians, napuputol po doon. Na tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior and then, okay na yun. Kasi saved na ako eh. Di ba? Okay na yun. Meron na akong salvation, nakilala ko na siya, okay na yun. Pero hindi po doon natatapos ang buhay ng Kristiyano. Okay? Hindi po doon natatapos ang buhay ng Kristiyano. Sabi ng John 1:3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo lahat dito. Okay po? Through Him, all things were made. Kahit po yung inuupuan ninyo, bagamat yan ay pinarases na po yan ng tao, pero yung raw material niyan, saan galing? Di ba? Itong tiles, yung mga semento na para mabuo itong sanctuary. Di po ba? Saan galing yan? Inimbento ba yan ng tao? Hindi siya yung main source. Siya lang yung nag-modify para maging semento, maging magandang kahoy, makapag-produce, makapag-invento ng klase ng ganito, pero yung knowledge, yung wisdom, saan galing? Kay God. Kaya all things were made through Him. Talino, ability, talent. Di ba? Kung ano yung meron tayo ngayon, dahil yun sa Kanya. Okay? Sabi dito, without Him, nothing was made. Kung hindi dahil sa Kanya, wala lahat tayo dito. Okay po? Meron pang sinabi dito para po mas maging malinaw po sa atin. Colossians chapter 1, verse 16. For in Him, all things were created. Ibang, pinaraphrase yung kaninang binasa natin. Things in heaven and on earth. Dinagdagan niya. Visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Meron po akong binigyan ng emphasis dyan, naka-bold letters. All things have been created through Him and for Him. Okay? Ano daw po yung all things have been created through Him? Lahat po tayo nilikha sa pamamagitan niya. Kaya tayo narito is para rin sa Kanya. Okay? Nakuha po ninyo? Hindi po tayo napunta dito after Sunday, after nating mag-serve kay God during Sunday or weekend, and on Monday, balik tayo dun sa normal nating buhay. Hindi po ganoon. Hindi po tayo Christian during weekends. Ang pagiging Kristiyano po, it is simula nang tinanggap mo siya, yun yung start. And yung finish line noon, hanggat may hininga ka. Yun ang trabaho ng Christians. Hindi po napuputol dun sa pagkatanggap mo lang bilang Lord and Savior. Okay? Ano po yung all things have been created through Him? Sa pamamagitan niya, kung ano yung meron tayo, ibinigay sa atin para gamitin para sa Kanya. Okay? Kung ikaw, meron kang gift sa pagkanta, gamitin mo yun para sa Kanya. Okay po? Kung may gift ka sa pagkanta, ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. May gift kang magsulat, gumawa ng narrative. Di ba? Talent yun. So ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo para sa Panginoon. Madami pa po yan. Hindi ko na lang po isa-isahin kasi pag inisa-isa po, lahat tayo meron nun. Lahat tayo na nakaupo dyan, meron nun pati sa taas, sa garahe. Lahat tayo meron. Sabihin nyo sa sarili nyo, lahat tayo meron. Lahat tayo. Okay.
O lahat tayo meron ha. So lahat ng meron kayo ngayon, lahat ng meron tayo, gagamitin natin lahat yon para sa Panginoon. Kasi sabi diyan, and for Him. Okay po? So, for in Him all things were created. Binanggit po dyan, things in heaven and on earth. Ano po? Visible and invisible. Baka sabihin nyo, pati yung di ba? Ano po yung mga invisible? Ano po yung mga invisible? Ano po? Hangin. Hindi nyo nakikita yung hangin, pero nalalanghap ninyo. Di ba? Yung bugan ng aircon, hindi nyo nakikita pero, di ba, kita nyo, gumagalaw. Ibig sabihin, lahat po yan, lahat ng nandito sa mundo, nilikha po yan ng ating Panginoon. Okay? All things have been created through Him and for Him. Kaya po kayo narito at narinig tong message na to is para maunawaan po ninyo kung bakit kayo nandyan sa upuan ninyo. Somehow, nakikita nyo na or nauunawaan ninyo bakit kayo pumupunta dito every Sunday after Sunday. Okay? So, next, Hebrews chapter 1, verse 2. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Okay? So, pinapakilala po dito kung sino po yung ating sinasambang Diyos. Okay po. Nabanggit po yung pertaining sa creation. Okay? At ang sabi po dito, He rule ultimately all things. Di ba? Pag sinabing rule or ruler, siya po yung nagko-control. He is the one who authorized to rule under all things, under His ruler or rule. Okay? So, dyan po tayo papasok dun sa ikalawang puntos po natin. Connected po yan. Sabi sa point number 2, Jesus controls everything. He is in control. Lahat po ay kontrolado po niya. Okay? Lahat po ay, siya po yung may control. Mababasa po natin sa 1 Timothy chapter 6, 13 to 15. In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords. Okay? Sa ibang translation, ito po yung tinatawag na controller. Okay? Yung ruler, controller. Okay? So, ang sabi po dito, He is in control. Siya po yung may control ng lahat ng bagay. Kung ano po yung nangyayari po sa atin ngayon o nangyari sa atin, siya po ang may control nun. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Panginoon through prayer na, Lord, baguhin mo tong desisyon mo. Diba? Lord, sana hindi ganito yung mangyari. Hindi po natin po pwedeng diktahan ang Panginoon kasi meron po siyang sariling timeline, meron po siyang sariling plano para sa atin. Okay? Kaya po tayo nagpe-pray, hindi po para baguhin yung Diyos sa desisyon niya, kung hindi para baguhin yung ating mga sarili, natanggapin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi po yun madali. Pero pag inunawa po natin, nakita na po natin na siya yung may gawa ng lahat, siya yung may likha ng lahat. So definitely, siya yung may alam kung paano yung purpose nung nilikha niyang yun. Nakuha po ninyo? Di ba, for example, yung pinagbilhan po natin ng electric fan. Kunwari, binili mo to sa Abenson. Di ba, pag binili mo yan with box, kasama dun yung manual. Dun sa manual, makikita po natin paano siya i-assemble, paano siya
paganahin, at meron tong part sa huli, troubleshoot. Pag hindi umilaw or hindi gumana, hindi umikot ang LC, ito yung step 1, step 2, step 3 na gagawin po natin. Tama? In the same way, ganun din po sa atin. Alam ho niya kung papaano tayo pagaganahin. Hindi paganahin na parang tayo ay uutusan na parang robot. Hindi po ganon. Yung papaganahin, alam niya kung papaano ano yung buhay ho natin. Di ba? Kasi tayong mga tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Even yung mamaya, anong oras na. Yung mamaya, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. By 11 a.m., ano bang mangyayari? By 12 p.m., ano mangyayari? Hindi natin alam yon. Wala tayong idea. Uncertain. Blanco. Pero siya alam niya yon. Okay? Dahil alam niya kung ano yung mangyayari mamaya, alam niya yung gagawin sa'yo, alam niya yung magandang maidudulot sa'yo pag ginawa mo to, bakit minsan ayaw nating sumunod sa Kanya? Di ba? Minsan, ang inuuna natin, yung gusto natin. Amen po. Kasi sabi dyan, God, the blessed and only ruler. Only ruler. Wala na pong iba. The King of Kings and the Lord of Lords, which is si Jesus Christ. Amen po. For Jesus to be the center of your life or of our life, it means He is in control. Kaya niya po lahat yan. We are no longer desire to independently run our own life. But we surrender our whole self to Jesus and follow His lead. Kaya tayo sumusunod sa Kanya kasi hindi na ito yung time para mamuhay tayong mag-isa. Na, dahil tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior, kaya ko na to. May salvation na ako. Kung ano mangyari sa akin, sa langit ako punta. Hindi po ganun. Okay? Kailangan po nating gawin kung ano po yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Okay? Surrender our whole self to Jesus. Sabi doon, surrender our whole self. Yung buo nating pagkatao. I-surrender. Ibig sabihin, isuko natin sa Kanya. And once na sinuko natin sa Kanya, follow His lead. Kasi, sabi nga doon, siya yung may control ng lahat. Alam niya yung possibilities kung ano yung mangyayari sa atin. Okay? Alam niya yung pwedeng mangyari sa atin. So, dapat tayo na sinabihan ng ganon or makarinig ng ganong mensahe, hindi ho dapat tayo matakot sumunod. Kasi hindi naman niya tayo dadalhin kung saan tayo ay mapapahamak. Siyempre, dadalhin niya tayo doon sa maganda, doon sa maayos, sa hindi actually maginhawa eh. Okay? Kasi pansin ninyo, habang tayo ay sumusunod, di ba, medyo may sipa ng konti. Di ba? Ano yung sipa ng konti? Hindi siya madali. Hindi siya komportable. Di ba? Kaya ito po yung nagiging problema ho nung iba. Minsan, sa atin. Ano po, kahit po ako, dumaan po sa ganon, na kung kailan naging Christian, saka nagkaroon ng ganitong klase ng problema. Di ba? Bakit nung hindi naman tayo Kristiyano, ang smooth? Bakit nung naging Christian, naging ganito? Di ba minsan nagtatanong tayo ng ganon? Kasi bakit? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, dumaan po tayo doon sa tinatawag na testing of faith. Na dati, hindi mo alam na testing of faith yon. Hindi mo rin nare-recognize na problema pala yon. Hindi natin nare-recognize na ito pala yung mali sa akin, ito pala yung mali sa atin. Di ba? Kaya nga wala tayong pakialam noon eh. Doon sa nararamdaman ng iba. Basta na lang tayo nagsasalita, kung sino matamaan, bahala na. Pero nung nakaunawa tayo, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon po ng reconciliation. May nasaktan ka, may nasaktan ako, lapit ka, hingi ka ng sorry. Dati kasi walang ganon. Nung tayo po hindi pa nakakilala. Okay? So part po yon ng pag-surrender natin at pagsunod sa Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, hindi po yon madali. Pero in process or in progress time,
Yun po yung nangyayari. Pag tiningnan mo yung sarili mo ngayon, at kung bago ka nakakilala sa Panginoon, let's say 5 years, may nagbago ba? Kayo po makakasagot nun. Okay? Yung pinag-aralan po natin last week, yun po, ang tawag po doon ay spiritual assessment. Inassess ba natin yung ating mga sarili? Di ba? Ano ba yung pinahalagaan natin na hanggang ngayon, hindi natin mabitawan? Okay po? Kahit po doon sa amin, sabi ko, kahit ako tinamaan doon, lahat tayo tatamaan talaga doon sa message na yon. Kasi lahat tayo, meron tayong pinapahalagahan. At pag sinabi nating pinapahalagahan, binibigyan natin ng importansya. Binibigyan natin ng oras. Pinaprioritize natin. Okay? Lahat naman priority, pero ano ba yung top priority? Ano ba yung least priority? Ang nangyayari po kasi sa atin, ang least priority, si God. Di ba? Pansin po ninyo, pagkagising po natin sa umaga, anong kinukuha natin? O, kayo po nagsabi niyan, cellphone. Anong ginagawa sa cellphone? Ano po? Tinitingnan kung nilike ba yung post ko kagabi. Di ba? Tinitingnan, sino kaya yung nag-chat? May message request, matingnan nga. Yung pala, yung nag-message request, yung pala yung D-group leader mo na binalak mo. Di ba? Nasa message request na kasi hindi na kayo ulit friend eh. Di ba? Joke lang po yon. Pero most of us, pagkagising po natin sa umaga, hindi naman natin talaga agad nagagawa yung pagkagising ng, as in pagmulat ng mata mo, Bible agad? Meron, pero hindi lahat. Okay? Kasi baka magalit kayo sa akin. Baka sabihin nyo, ginajudge ko kayo. Hindi po. Most of us, okay po, kahit nga po ako sa pool din doon. Kasi hindi naman lahat talaga Ewan ko kung talagang kaya ninyo. Di ba? Si God naman talaga nakakakita niyan. Kahit sabihin nyo, oo, tas hindi, bahala kayo. Kasi hindi kayo nagsasabi ng totoo. Anyway, yun po yun. Lahat po ay in control ng Panginoon. So, wala po tayo dapat kailangang i-worry. Okay? Kung ano po yung kinakailangan ho natin gawin, i-comply ho natin. Di ba? Kasi yun yung, pag ginawa natin yun, then si God yung bahala. Okay po? So, yun po yung sinasabi po dito na Jesus controls everything. Meron ho tayong mababasa sa Biblia na even yung nature, di ba? Kaya niyang kontrolin. Yung storms, ba, yung waves, madami pa po pag nakita ho natin. Okay? So, ano pa po yung ikatlo? Ikatlong puntos na po tayo. Okay? So, sabi dyan, Jesus is faithful. Jesus is faithful. Second, next verse, next slide. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Sabi kanina, Jesus is in control of everything. Ngayon, sabi niya dito, Jesus is faithful. Sabi niya, palalakasin ka niya, patatatagin ka niya, poprotektahan ka niya sa lahat ng gawa ng kaaway. Hindi ba tayo na-amaze doon na pag pala tayo sumunod sa Kanya, pag siya na yung nagkokontrol sa buhay natin, poprotektahan pa pala tayo ng Panginoon at palalakasin pa. Para nang sa ganon, hindi tayo madaya ng kaaway. Now, yun yung dahilan kung bakit natin kailangan na si Jesus Christ ang maging sentro ng ating mga buhay. Kasi pag hindi siya naging sentro ng ating mga buhay, hindi ho natin makikita to na the Lord is faithful. Hindi natin makikita na siya din pala yung magpapalakas sa atin. Na siya din pala yung magpoprotekta sa atin from the works of the enemy. Di ba? Imagine, kung hindi po tayo umaten ngayon, maunawaan niyo po kaya ito. Di ba? Bagamat meron po tayong record, pero iba po yung first hand, yung maano po ninyo yung message ng Panginoon. Okay po? So sabi dito, Jesus is faithful. Ganon po siya katapat.
the Lord is faithful. Hindi niya ho tayo pababayaan. Okay? Hindi niya ho tayo gustong mapahamak. Kaya sabi nga niya dito, He will protect us from the evil one. So, yung fear natin na baka pag tayo, ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya, baka mapahamak tayo, alisin nyo na po yun. Hindi na po yun yung kailangan po nating i-entertain. Kasi sabi dito, He will protect you. He will protect us from the evil one. Okay? Last week po, nung tinuro ko po yung from religion to relationship, meron po akong nabanggit po doon na minsan, kailangan ho nating, di ba, pag pinag-aralan po natin yan, merong ginamit na pronoun na you. Y-O-U. Di ba, pronoun yun na second person. Okay? Ibig sabihin ng second person, siya, ikaw. Di ba? Ngayon, gawin natin siyang first person. Ibig sabihin, ikaw yun. For example, and He will strengthen me and protect me from the evil one. Ano yung dating kung you or yung me? Alin yung mas may dating? Yung me. Kasi pag you, siya yun, ikaw yun. Pero pag me, it's personal. Yung reflection, yung dating, yung impact ng word, iba. Di ba? So, yun po yun. He will strengthen me and protect me. Because Jesus is faithful. Hindi ba tayo na-amaze po doon? Di ba? Ngayon, balikan natin yung 18 kasi mayroong binanggit dito. Sabi dito, Christ is also the head of the church. Okay? Which is His body. He is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. So, He is first in everything. Kaya natin kailangang maging sentro si Jesus Christ sa ating mga buhay dahil He is also the head of the church. Umaten tayo dito, di ba? Nagkakaroon tayo ng fellowship, church fellowship. Pero, ang tanong, nasa sa atin ba? Nakikita ba sa atin yung si Christ yung sentro ng buhay natin? Kasi iba ho yung tinanggap natin si Jesus Christ, iba ho yung si Christ yung center of our lives. Magkaiba po yun. Kasi baka sabihin nyo, tinanggap ko naman siya, nasa puso ko na siya. Di ba? Pero ang tanong, totoo ba? Ano po? Kasi pag tinignan po natin, sabi doon ni Apostle Paul, I consider them garbage. Kaya nyo bang i-consider garbage yung inyong trabaho? Yung ating trabaho? Di ba? Ang hirap. Kaya ba nating i-consider na garbage yung ating wealth? Ang hirap. Pero nagawa niya. Sabi doon, yun ang mas lalong mahalaga, yung mas makilala ko, yung Panginoon ko. Ganun yung mentality niya. Di ba? Ang hirap pong gawin yan, pero ito po ay paalala po sa bawat isa sa atin na anuman po yung kinakailangan po natin gawin, sundin po natin kasi meron pong magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay? Dito po ako magtatapos. Isa ulit, quote. Hindi ko lang alam kung anong basa dyan sa surname niya, kung Koch, basta yan, si Randolph. Randolph na lang. Okay? Sabi dyan, keep Jesus in the center because He is the center. Okay? So, gawin daw natin or keep Jesus in the center of our lives because He is at the center. Ano po? At pag ito po yung maganda, kapag si Jesus yung naging center ng mga buhay ho natin, ano po, at lahat po tayo na nandito sa church, yun po yung maging pananaw ho natin or yun yung mangyayari po sa atin. Ang mangyayari po, si Jesus din ang magiging center ng church. Okay po? At yung church, sabi kanina, siya daw po yung head nun, which is part of His body. Okay? So, point number 1, He created us. He created you. Number 2, He controls everything. Okay? And last, He is faithful. He created you, He controls you, He is faithful. Why would not you want Jesus to be the center and controller of your life? Yun po yung tanong sa bawat isa. Alam pala natin na tayo nilikha ng Diyos.
Alam natin na siya yung may control ng lahat ng bagay. Alam natin na siya ay faithful. Alam natin na palalakasin niya tayo. Alam natin na tayo ay poprotektahan niya sa masama. Bakit ayaw nating ibigay yung buhay natin sa Kanya? Bakit? Ano yung naghihinder? Sabi doon kanina, surrender whole self. Kasi baka kaya merong hindrance kasi hindi natin totally 100% nasusurrender yung ating sarili sa Kanya. Now, ito po yung spiritual assessment po natin. It's clear that Jesus can do a better job of running our life than we can. Amen po ba? Alam natin na mas alam na niya yun. Kasi siya yung naglikha sa atin. Alam niya yung pinaka-the best sa atin kaysa sa atin. Nang akala natin ito yung best, pero meron pa pala. So, let Him lead us each day. O, yun po yun. Yun yung application. Hayaan natin na siya yung mag-lead sa atin. Hayaan natin na siya yung manguna sa atin. Hayaan natin na siya yung maging sentro ng buhay natin. Okay? Hindi ho ito madali, pero kailangan ho natin itong gawin. Okay? Nang sa ganon, makikita ho natin at mararamdaman ho natin yung totoong pagpapala na nagmumula ho sa Diyos. Amen po. So sana po marami ho tayong nakuha na salita ho ng Panginoon. Marami ho tayong naging take away dito po sa message ng Panginoon ngayon pong araw na ito. At sana po lahat po tayo ay pinagpala ho ng Panginoon sa lahat po ng nakarinig na mensahe po ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Amen po. So tayo po ay worship. Sige po, tayo po muna ay manalangin para po i-close na po natin yung message po ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na kami po ay makarinig ng ganito pong klase po ng mensahe. Salamat, Lord, sa kaunawaan na yung katotohanan na kayo po yung totoong naglikha po sa amin. Kayo po ang may control ng lahat ng bagay. Dahil kayo po ang naglikha po nito, Panginoon. At higit sa lahat, pinakita mo sa amin kung gaano po kayo katapat. Na hindi nyo po kami hahayaang mapahamak. Hindi nyo po kami hahayaang masaktan. Hindi nyo po kami hahayaan na kami po ay maligaw ng landas, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo pong salita ngayon pong araw na ito. Salamat po sa lahat po ng dumalo, sa lahat po nagbigay ng oras at panahon, makarating lang po sa lugar na ito. Salamat po dahil kayo po ang patuloy na nagsusustain sa amin, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat po dahil kayo po yung totoong magiging sentro ng aming mga buhay, O Diyos. Purihin po kayo. Salamat po, Panginoon. Minamahal po namin kayo, sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. We declare, Jesus, that you are and should be the center of our life. Come on, let's all put our hearts on His feet and let's all sing our praise. Jesus be at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Everybody say, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do, 'cause you are
Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Let us sing, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you are, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's, come on church, let us sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. From my heart to the heavens, we say, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. 'Cause Jesus at the center of your church, and Jesus be the center of your church. We declare, Lord, and every knee will bow, and every tongue shall confess you. Yes, yes, Jesus. We declare, Jesus. We shout out the name of Jesus. Jesus. We declare your name. Jesus. 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 Your powerful name. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. All together we declare, all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Oh, we declare be the center of our lives. Be the center of it all. Be the center of our lives. Praise your name on high. At bago